Para sa aking mga manonood at tagapakinig, ako ay nararito muli upang bahaginan ng isang kakahilakbot na kwento na hango muli sa tunay na pangyayari. Ito ay ang pangyayaring minsan ay mapapaisip ka, ako, o tayo, kung ito ba ay pawang nangyayari sa totoong buhay. Kaya't halina, pagsaluhan muli natin ang kwento at buhay ni Rosario. Napakasaya ko. Sa wakas natupad na rin ang hiling natin magkaanak. Naku, ikaw talaga. Okay lang ako. Kaya ko ang sarili ko. At pangako, aalagaan ko ang unang pagbubuntis ko. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ng trabaho si Ilo sa Maynila at kailangan nilang umuwi ng probinsya at doon magsimula ng kanilang panibagong buhay. Huwag kang mag-alala, dito sa lugar namin ikaw ay ligtas. Karamihan rito ay halos kamag-anak ko at ang iba ay malapit ng mga kaibigan. Kapag kailangan mo ang tulong, sabihin mo lang sa kanila habang ako ay nasa trabaho. Maigi naman upang sa gayon ako ay hindi mabagot. Itong bata sa loob ng tiyan ko ang nakasimipa. Siguro nababagot na rin. Makalipas ang ilang buwan, halos nasa 5 buwan na ang tiyan ni Rosario. Naging maayos naman ang kanyang kalagayan. Ngunit ito ay nagbago nang minsan ay... Tao po, bibili po ba kayo ng sariwang isda? Kakahaon lang nito at kalalako ko lang. Baka nais niyang bumili. Lumabas si Ilo at sinilip ang babaeng naglalako ng isda. Oh, ano ho ba yung tinitinda niyo? Sige nga, makabili nga kahit 1 kilo para sa asawa ko. Rosario, hindi ko rito na makapili ka. Lumabas si Rosario. Sa pagkakita sa kanya ng matanda, animo ay parang aligaga at excited sa isang bagay. Naku Ineng, pakaingatan mo iyang pagbubuntis mo. Mag-iingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. Habang himas-himas na matanda ang tiyan ni Rosario, takang-taka siya sa sinabi at reaksyon ng matandang babae. Andito naman po ang asawa ko, kaya panatag po ako. Nang makapili sila at makabili ng isda, umalis na rin ang matandang babae. Isang araw, habang silang mag-asawa ay nagtungo sa kanilang mag-anak at sa kanilang pag-uwi pabalik ng bahay, sa kanilang dadaanan, nakaramdam ng pagkaihi si Rosario. Ilo, hinto muna tayo. Ako ay naiihi. Nahanap lang ako ng pagkukublihan dito sa kadamuhan. Sige, bilisan mo. Andito lang ako. Pagtapos ka na. Habang umiihi si Rosario, nahihintatakutan siyang bigla. Mula sa kanyang likod, nakakita siya ng taong matuling pumasok sa kadamuhan. Napasigaw siya at agad-agad tinanong at tinawag si Ilo. Ilo, may taong sumuot sa kadamuhan. Nakita ko isang babae. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nakagunugunan mo lang. Paano may susuot diyang tao? Kadamuhan at ang tataas ng mga damo. Hindi ako nagkakamali. Kitang-kita ako. Dali-daling tinignan ni Ilo. Tanga ng itak, hinawi ang mga matataas na damo upang tignan ang sinasabi ng asawa, ngunit wala siyang nakita. Pagod ka lang siguro. Hindi ka na. Malapit na tayo. Maaaring ibon o hayop lang yun. Kinagabihan, maagang naglatag ng banig si Rosario upang maagang magpahinga. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Rosario. Nakakarinig siya ng huni ng tiktik at kaluskos sa taas ng bubong. Ginising ang asawa upang alamin dahil na rin sa kanyang takot. Gumising si Ilo at kumuha ng panungkit at sinungkit ang bubong. Wala namang nasa bubong. Matulog na nga tayo at baka kumapanon pa ang bata sa tiyan. Kailanman hindi naniniwala si Ilo sa mga kababalaghan, kaya't hindi niya pinaniniwalaan ang mga naririnig at nakikita ng asawa. Para kay Rosario, ang mga nangyayari sa kanya ay hindi na pangkaraniwan. Itinuon na lang ang oras sa paghahanda ng nararating na panganganak niya at kinlimutan ang mga kababalaghan. Isang araw, inanyanyahan silang mag-asawa sa isang pistahan at sa kanilang pag-uwi sila ay inabot ng dilim. Sa kanilang dadaanan, narinig muli ni
Rosario ang huni ng ibong tiktik. Napakapit na lamang siya sa bisig ng kanyang asawa at patuloy sa paglalakad. Nang bigla sa dadaanan nila, isang napakalaking baboy ang lumitaw at napasigaw si Rosario at agad binunot ni Ilo ang kanyang itak sa baywang. Anong uring baboy ito? Bakit pagkalaki-laki at manilisik ang mga mata? Tumakbo na tayo. Isa yung aswang na nagbabalat kayo lang. Sinabi ko naman sa'yo, inaaswang na ako. Hindi umalis sa dadaanan nila ang napakalaking baboy at nanlisik na nakatingin sa kanila na animo anumang oras ay pasugod patungo sa kanila. Hinabol ni Ilo ang baboy. Nagtataka si Ilo sa bilis ng kilos ng baboy at sa pagkataranta ni Rosario, napatakbo siya ng mabilis at sumisigaw ng saklolo. Nakarating si Rosario sa bahay ng isang kamag-anak at kamuntikan pang maapakan ng mga natutulog sa sahig nang persahan niyang itinulak ang pintuan sa sobrang takot at pagkatapos habang si Ilo naman ay patuloy na hinahabol ang baboy. Ano bang nangyayari? Naku, paano ang bata sa tiyan mo? Umupo ka nga rito. Nakakita po kami ng mababangis na baboy sa aming dadaanan at nanlilisik ang mga pulang mata. Agad dinaluhan ng mga kamag-anak si Ilo sa labas. Nakuha mo ba, Ilo? Hindi ho, pero natamaan ko ang parte ng katawan. Ngunit napakabilis kumilos. Nang aking hinabol muli, nawala sa paningin ko. Panigurado ako, nag-ibang anyo na yun. Dahilan sa pangyayari, tinugo si Rosario. Agad nilang itinakbo sa ospital at naagapan naman ang pagdurugo. Nagsimula noon usap-usapan sa kanilang lugar ang pangyayari at hindi nila alam kung ano at sino ang kanilang nakasagupa. Nagdesisyon na muling bumalik ng Maynila ang mag-asawa upang makalimot sa nakakatakot at kababalaghang nangyari kay Rosario. Sa muling pagkikita at sa susunod na kababalaghan.